Lord, tulungan po tayo ng Panginoon ngayong umaga. Praise God. Hallelujah. Kausapin tayo ng ating Panginoon. Hayaan natin siya, amen, na kumilos sa ating puso, sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Praise God. Sa inyo po nga mga dalang Bible, Luke chapter 10. Luke chapter 10, Lucas kabanata 10. Amen. Meron pong isang matagumpay at mayaman na executive ang naglalakbay sa isang kalsada gamit ang kanyang bagong itim na Jaguar. Yung Jaguar po ay isang mamahaling sasakyan. Maya-maya, sa kanyang pagmamaneho, ay biglang may nagbato ng brick. Brick, yung isang pirasong semento mula sa kalsada na tumama sa gilid ng kanyang sasakyan. Amen. Nagmamaneho siya, biglang maya-maya out of nowhere, parang biglang may nagbato ng brick sa kanyang sasakyan. Amen. Kaya biglang nagpreno ng malakas ang lalaking ito, pinaikot yung manibela, pabalik doon sa pwesto kung saan inihagis yung isang pirasong semento sa kanyang sasakyan. At galit na lumabas yung executive at nakita niya ay isang batang lalaki. Nakita niya. Agad niya itong sinunggaban at itinulak sa nakaparadang sasakyan. Sinabihan niya ng pasigaw, anong ibig sabihin nun? Para saan yung pagbato mo ng isang pirasong semento sa sasakyan ko? Bago yun at mamahaling sasakyan pa, sabi niya sa bata. Dahil doon, magbabayad ka ng malaking halaga. Sumagot yung batang lalaki, pakiusap, Ginoo, pakiusap. Ako'y humihingi ng tawad. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin. Ibinato ko yung brick o yung isang pirasong semento na yun, brick, isang pirasong semento, dahil lahat ay nagmamadali, lahat ay abala, at walang sino man ang tumitigil. Nakita ng executive yung bata na may luha na tumutulong sa kanyang mga mata at biglang tinuro ng bata, "Iyon po ang aking kuya." Hindi siya nakakalakad, siya ay biglang nalaglag sa kanyang wheelchair at hindi ko siya mabuhat pabalik. Lahat pala nagmamadali, humingi siyang tulong, walang humihinto, walang tumitigil. Amen? Humihigpi, tinanong ng bata yung executive, maaari mo ba akong tulungan? Maibalik siya sa kanyang wheelchair, sabi ng batang lalaki. Nasaktan siya at masyado siyang mabigat para sa akin. Amen. Nang makita at mapagtanto ng executive ang kalagayan ng kuya ng bata, ay biglang nagbago yung mood nito na kanina ay galit na galit. Amen. Binuhat niya ang binata, pabalik sa kanyang wheelchair at kinuha ang kanyang panyo. Kinuha pa ng executive yung kanyang panyo para punasan yung mga gasgas at sugat ng binata. Nagpasalamat yung batang lalaki at sila'y nagpaalam ng umalis. Salamat po, Ginoo. Pinagmamasdan sila ng executive na umaalis habang tulak-tulak ng batang lalaki ang kanyang kuya sa wheelchair. Pagkatapos ay bumalik yung executive sa kanyang napakagandang sasakyan at tinignan yung naiwang marka o yung na-damage na pinto sa kanyang sasakyan na resulta ng binatong brick. Binato yung brick? Ngayon nga lang, ordinary sakyan lang, batuhin mo, nagagalit na ito, mamahaling pa, Jaguar. Amen? Ang ginawa ng lalaki, habang tinitignan niya yung na-damage na bahagi ng kanyang sasakyan, nagpasya ang executive na ito na hindi na iyon ipagawa at ipaayos upang maging paalala sa kanya na huwag dumaan sa buhay na ito ng napakabilis o maging sobrang abala sa buhay na kailangang may bumato pa sa kanya ng brick para makuha lang ang kanyang atensyon. Nakuha niyo po ba yung kwento? Amen. Amen. Sabi niya, masyado na pala akong abala. Ang executive po doon sa kwento ay naglalarawan po sa maraming tao ngayon. Sobrang abala, sobrang busy. Amen po ba? Amen. Na para bang wala na siyang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid, na ang mahalaga na lang ay yung kanyang ginagawa, yung kanyang gagawin, yung kanyang iniisip, yung kanyang pinaplano. At marami ngayon na pati ang Panginoon, ang mga bagay ng Panginoon ay nakakalimutan na rin. Dahil
sa sobrang abala natin sa mga araw-araw na ginagawa natin. Alam nyo, meron akong iniisip na ibang pangangaral, pero nananalangin ako every morning prayer, Lord, give me what to preach. Amen. At dito po ako dinadala ng Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, hindi po ito para magalit tayo, para mainis tayo, para husgahan tayo, para pagalitan tayo, hindi po. Kundi naniniwala po ako na may gustong ituro, gustong sabihin, at gustong ipaalala ang Panginoon sa ating lahat. Ngayong umaga ba, ay meron pa rin mga busy, kaya hindi nakadalo sa Sunday service. Bakit parang marami nakangiti? Alam nyo, habang ginagawa ko po ito, napapangisi ako na napapailing. Bakit? Yung ginawa ng batang lalaki na binato ng brick yung sasakyan ng executive para lang matawag ang atensyon nito, alam nyo, biglang pumasok sa isip ko, kailangan pa bang batuhin ng Panginoon ng brick ang mga tao ngayon para matawag ang atensyon nila? Amen. Hindi lang nila, hindi tayong lahat, kasali tayo ng mga mananampalataya. Biruin nyo, kung ang Panginoon, babatuhin tayo ng brick, gano'n kaya kalaking brick yun? Amen? Buti na lang doon sa executive, sasakyan yung binato. Hindi siya mismo. Amen? Pero nagalit at nasaktan pa rin yung executive. Kaya kapag binato tayo ng Panginoon, tingin ko, listen, kapag binato tayo ng Panginoon, tingin ko, masasaktan din tayo. Hindi natin magugustuhan, pero kung kailangan na talagang batuhin tayo, babatuhin tayo ng Panginoon. Amen? Matawag lang niya ang atensyon natin. Amen? Amen? Ihintay mo pa ba yun, kapatid sa Panginoon? Amen? Meron po akong tanong ngayon, ngayong umaga. Kapatid ko sa Panginoon, tingin po kayo sa akin. Busy ka ba? Pangalawang tanong, gaano ka ka-busy? Diyan pa po ba kayo? Amen. Ang totoo po, hindi po masama ang maging abala. Basta, ang pagiging abala ay nasa tamang lugar at tamang oras. May babasahin po tayong tagpo sa Bible kung saan ang panganay na kapatid na babae ay naging abala masyado sa kanyang ginagawa na nakalimutan niya na meron pang mas mahalaga sa kanyang mga ginagawa. Luke chapter 10, verses 38 to 42, basahin po natin, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang unayon. May isang babae roon, ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo ni Jesus. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at inahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Amen. Ito po ang pinakamaganda dito. Ito po yung ating mas bibigyan po ng diin. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sabi po sa verse 41-42 English, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Panginoon, sa umagang ito, wala po akong magagawa. Samahan mong gawain ito, pahiran ng aking labi, ang tinig mo kanilang marinig, mangusap ka sa bawat isa, Panginoon,
paalalahanan, turuan mo kami, Panginoon Diyos, anong dapat naming gawin, Panginoon, anong dapat naming unahin, Panginoon Diyos, sa aming buhay, anong dapat naming bigyan ng importansya, ng mas importansya sa aming buhay. Maraming po salamat, lalabas kami ngayong umaga, may ginawa ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ibang salin pa po ng English, yung better po ay ginawa pong best. Mary has chosen what is better. Sa iba pong translation, Mary has chosen what is best. Amen. Ang dami ko pong naiisip na title, yung choosing what is better. At pero ang pinili ko na lang po ay what is more important. Ano ang mas mahalaga? Amen. Sinong busy ngayong umaga? Lahat tayo. Amen? Kaunting background lang po, sina Martha at Maria ay magkapatid. Amen? Si Maria po dito ay hindi po si Maria na nanay ng Panginoong Hesus, ibang Maria po ito, kundi ito po si Martha, si Maria, Martha and Mary, kapatid po nila si Lazarus. Si Lazarus po, yung binuhay ng Panginoong Hesus doon sa mga patay. Amen? Kung alam niyo po yung kwento, tinawag ng Panginoon mula na doon sa kanyang libingan, 4 na araw na patay si Lazarus, pero ating Panginoong Hesus, miracle worker, Lazarus, lumabas ka! Mula doon sa libingan, nakabalot na ng telang lino si Lazarus, lumabas si Lazarus. Amen? Ang pangangaral po na ito ay simple lang, at pagpapaalala po sa atin, what is more important, ano ba ang mas mahalaga? Ano ba ang dapat unahin natin? Ano ba ang dapat na mas ginagawa natin? Iikot lang po tayo sa mga talata na binasa natin. Unang pag-usapan po natin our business. Ang ating kaabalahan. Amen? Ang ibig sabihin po ng business, nakalagay po dyan sa inyong harapan, amen, ito po ay ang estado ng pagiging abala, pagkakaroon ng maraming mga bagay na gagawin, maraming mga responsibilidad at gawain, at mga nakatakdang abilidad. Amen? Merong paaralan na papasukan, trabaho na pagtatrabahuhan, negosyo na babantayan, mga anak o apo na aalagaan, mga meetings na dadaluhan, mga lakad na pupuntahan, mga projects at assignments na ipapasa, exam na paghahandaan, lessons na pag-aaralan, mga gawaing bahay na tatapusin, at marami at marami at marami pang iba. Sinong busy ngayong umaga? Lahat, di ba? Sabi na natin halos lahat tayo busy. Amen, itong mga nabanggit ko, marahil 1, 2, 3 dyan, ginagawa mo. Pinagkakaabalahan mo. Amen po ba? Ang pagiging abala po ay pwedeng mabuti o hindi mabuti. Maganda na abala po tayo para naman nagiging productive tayo at hindi lang tayo nakatunganga buong araw. At nagiging mabuti ang pagiging abala kapag ang pinagkakaabalahan natin ay mga mabuting gawain. Nga, tulad ng pag-aaral, trabaho, pagninegosyo, pag-aalaga sa pamilya. Praise God! Kabaligtaran, hindi naman nagiging mabuti ang pagiging abala kapag mga maling bagay ang pinagkakabalahan natin. Maraming mga tao ngayon, abala sa pagsusugal, abala sa pag-iinom, so on and so forth, pwede nyo ibigay. Amen? At ang pangunahing pinagkakabalahan ng mga tao ngayon, tulungan nyo po ako kung totoo ito, ang pangunahing pinagkakabalahan ng mga tao ngayon ay cellphone. Amen. Yun ang gusto kong amen. Kung hindi social media, movies, kung hindi movies, TikTok, kung hindi TikTok, games, ang pagsa-cellphone po, listen, ang pagsa-cellphone po ang pinakamaraming kumukonsumo ng ating oras. At ang cellphone po, specifically yun nga, mga social media, listen, lalo na sa mga kabataan na narito, ang number 1 distraction sa mga tao ngayon. Nagkukumahog na tapusin ang project dahil deadline na bukas. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ginagawa? Dahil inuna ang pag-Facebook. Mamaya na. Mamaya na. May bagong movie sa Netflix. Napupuyat sa pagre-research dahil inuna ang paglalaro sa cellphone. Nandiyan pa po ba kayo? O sasabihin mo, sorry, tulo ko. Nahihilo ako. Cellphone pa. Tapos sasabihin, busy ako.
Pero ang totoo, mahabang oras niya nung hapon, kaya lang mas inunang ibang bagay, maling bagay. Hindi ko sinasabing masama ang gumamit ng cellphone. Lahat po ng tao ata ay may cellphone na. Can you say amen? May mga tao rin ang kanilang hanap buhay ay nasa cellphone. Ang mali o ang masama ay ang paggamit nito. Saan mo ginagamit? Amen? Ang totoo po, mga kapatid sa ating Panginoon, maraming nagiging abala sa mga bagay na hindi naman dapat pagkaabalahan. Ulitin ko, maraming mga nagiging abala sa mga bagay na hindi naman dapat pagkaabalahan. Balik po tayo sa kwento. Amen. Si Marta, gaya po ng ating binasa, ay sobrang abala. Amen. Titignan po natin kung bakit ang tao ay nagiging abala o sobrang abala sa maraming mga bagay. Luke chapter 10 verse 41, pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Talagang diniretso na ng ating, ang Panginoong Isus ang nagsasalita dito. Sabi sa English, Marta, Marta, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Amen? Si Marta po ay naging abala. Pansinin niyo po ito dahil siya ay nag-aalala sa maraming mga bagay. Ulitin ko, abala si Marta dahil nag-aalala siya sa maraming mga bagay. Nag-aalala, hindi mapalagay. Magkasama po yung palagi. Kapag ikaw ay nag-aalala, hindi ka mapalagay. Can you say amen? Amen. At yun din po ang dahilan kung bakit ang mga tao ngayon ay sobrang abala sa buhay. Ulitin ko, bakit ang mga tao ngayon sobrang abala sa buhay? Si Marta po ay sumasalamin sa maraming tao ngayon. Apat po ito, bakit ang mga tao nagiging abala? Una, the need for acceptance. Ang kagustuhan na matanggap. Nabasa ko po ito. Tulungan po tayo ng ating Panginoon. Amen? Si Marta po ay naging abala dahil para sa kanya ay VIP ang kanyang mga bisita. Lalo na syempre ang Panginoon. Kaya kailangan niyang pagbutihin, pasarapin ang ihahanda niyang pagkain para kapag inihain na niya sa Panginoon ay magustuhan niyo ng Panginoon at matatanggap siya ng Panginoon. Amen? Ganon din ang mga tao ngayon. Nagiging abala sila sa maraming bagay dahil para sa kanila ay doon nasusukat ang kanilang halaga. Gagawin ko ang lahat para magustuhan ako ng lahat. Kapag marami akong ginagawa, matatanggap ako ng magulang ko. Kapag marami akong alam na gawin, magugustuhan ako ng nililigawan ko. Kapag abala ako sa lahat ng subjects, matutuwa ang mga teacher ko. Kapag abala ako masyado sa trabaho, mapapansin ako ng boss ko. Busy, 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 lahat gagawin. Amen. The need for acceptance. Pangalawa, amen, isang po natin, the need for significance. Ang kagustuhan na maging makabuluhan ng kanilang buhay. Si Marta, pagbisita ng Panginoon sa bahay nila, siguro sabi niya, ayoko makipagkwentuhan lang, mabuti pa, maghanda na lang ako ng makakain natin. Kasi boring kapag walang ginagawa, which is totoo naman. Amen? Amen. Walang kabuluhan, walang meaning ang buhay kapag hindi busy. Ito naman yung dahilan ng iba. Significance. Amen? Kaya ang gagawin ng tao, gagawin nga palang sarili para may kabuluhan naman ang buhay. Ano bang silbi ko dito sa mundo? Kaya lahat sinubukan, lahat pinasok, nagpaka-busy. Amen? Hinahanap niya yung worth niya sa kanyang sarili, na sa mga gagawin nila, doon daw nila matatagpuan ang kahulugan at kabuluhan ng buhay. Amen? Nagtatrabaho sa opisina sa umaga at ang cash rider naman sa gabi. May mga kilala po ba yung gano'n? Amen? Ako may mga nasakyan ng rider na gano'n, di ba? Talagang sinusubsub ang sarili, di ba? Wala kasing magawa para may maging makabuluhan naman yung buhay ko. Amen? Wala namang gagawin sa trabaho o sa bahay, kaya magtrabaho na lang ulit. Amen? Kaya ang buhay nila, umiikot lang sa pagtatrabaho. The need for acceptance, the need for significance. Pangatlo, the need for sustenance. Amen? Ang kagustuhan na mabuhay. Si Marta ay naging abala dahil siya ay nag-aalala. Amen? Naniniwala ko dito makakarelate tayo lahat. Bakit busy ang mga tao? Para mabuhay. Pastor, paano ba naman ako hindi magiging busy? Ang tataas na ng presyo ng mga bilihin. Magbabayad pa ako ng upa sa bahay, ng kuryente, ng tubig, ng wifi, pagkain pa namin, baon pa ng mga bata. Sa mga may negosyo naman, amen? Pampasahod pa sa mga tao. Amen po ba? Amen. Kaya busy, pastor, kailangan naming mabuhay. Kapag hindi ako nagtrabaho, kapag hindi ako kumilos, paano na lang kami? Which is totoo din naman. Amen? Yun ay mga pangangailangan pa lang. Kung idadagdag pa natin yung mga wants, mga gusto natin, amen, lalo na talaga magiging busy. Amen? Pangapat, bakit nagiging busy? Ang mga tao, the need for abundance.
ang kagustuhan na maging masagana ang buhay. Kaya busy dahil gustong magkaroon ng marami pa. Maraming pera, maraming gamit, maraming ipon. Siyempre, mga kapatid sa ating Panginoon, kapag marami ka ng mga bagay na ito, lalo na ng pera, mabibili mo ang gusto mo at mapupuntahan mo ang gusto mo. Can you say amen? Amen. Amen. So, hindi na po natin kailangan palawakin the need for acceptance, amen, the need for significance, the need for sustenance, the need for abundance. Isa po sa apat na ito ang dahilan maging tayo, bakit tayo nagiging busy. Amen. Isa, dalawa, tatlo. Pwedeng lahat yun, pastor, lahat yan. Nagiging dahilan bakit ako busy. Amen? Kaya po, ayon po sa isang pag-aaral, mga kapatid sa ating Panginoon, ito po ay ginawa sa Amerika. Ang sabi doon, we are busy people. Pero sila ito, sa Amerika, sabi, 86% of men and 67% of women in the United States work an average of more than 40 hours a week. Nagtatrabaho daw sa kanila na 86% ng mga lalaki, 67% ng mga babae, nang higit pa sa 40 oras sa isang linggo. Amen. Ang normal average lang po kasi ng pagtatrabaho ay 40 hours lang po. 80 hours isang araw. Ba? Lalo na po sa mga may kinalaman sa office, 8 hours lang. 8, 16, 5 days, 8, 16, 24, 32, 40. So, yun ay normal average, 40 hours a week. Pero sa kanila daw, humihigit pa ng 40 hours sa isang linggo. Amen? Dahil nga po sa mga rason na pinag-usapan natin kanina para ma-accept, para magkaroon daw ng kabuluhan ng kanilang buhay, para matugunan ng kanilang mga pangailangan, at para maging masagana pa. Kaya sumusobra sa 40 hours ang pagtatrabaho ng tao. Dito naman daw po sa Pilipinas, nag-research ako, ang sabi naman daw po ay 70% daw po ng mga Pilipino ang nagnanais o naghihiling na mapabagal nila ang takbo ng kanilang buhay. 70% of Filipinos wish they could slow down the pace of their life. Yung kubagay nga, katulad ng executive kayo nagmamaneho, di ba, siguro sobrang bilis. Jaguar pa yun, yung kanyang sasakyan, di ba? Marami pupuntahan siya marahil, may meeting, nagmamadali siya, abala ang taong ito. Amen? Ganun po ang maraming mga tao, kahit lumabas po kayo dyan sa labas. Amen? Ang mga tao, pagparoon pa rito, punta dito, punta doon, napaka-busy. Amen po ba? Dyan lang sa bayan, labas ka lang, tayo ka lang dyan, ang mga tao, di ba? Di maganda o gagawin, di mo alam kung saan pupunta, napakabala. Amen? Ngayon, pangalawa, pag-usapan naman po natin the casualties of our business. Pag sinabi pong casualties, yung mga namatay, casualties, namatay. Merong mga hindi po magandang epekto ang pagiging masyadong abala. Una, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, busyness can rob us of our joy. Busyness can rob us of our joy. Ang ating po palang pagiging abala, ninanakaw nito ang kagalakan sa akin. Nakakita na po kayo ng mga tao na sobrang busy, ang daming ginagawa, tapos masaya siya. Busy ako eh, ang saya-saya. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? Diba? Sana lagi akong busy, sana lagi akong maraming ginagawa, sarap pala mabuhay. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? Hindi, maraming mga tao ngayon na busy, maraming ginagawa, pero hindi masaya sa ginagawa nila. Na para bang gusto nilang huminto muna, pero hindi nila alam kung paano. Gusto nilang mag-break saglit, pero hindi pwede. Amen? Sa ginawang pag-aaral, sabi dito, 6 na taong pinag-aralan, 6 years na pinag-aralan, sa 2,500 daw po na nagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho daw po ng mahigit sa 8 oras, o almost 12 hours kada araw, ay 2 beses na mas mataas ang level ng depression kaysa doon sa nagtatrabaho lang ng 8 oras. Kapag humigit ka sa 8 hours, 9 hours ka, 10 hours, 11, 12 hours, sususubin ko na yung sarili ko sa pagkatrabaho, mas mataas daw yung level ng kanilang depression. Kaya pansin nyo, yung mga sobrang busy na kamag-anak ninyo, di ba, na parang isang buong araw wala sa bahay, tapos pag uwi sa bahay, parang ang init ng ulo. Ayun, pagod na pagod, di ba? Tubig, malamig! Grabe, ngayon na nga lang umuwi, nagpakita, galit pa. Di ba? Kasi, di ba, sabi, mas mataas daw ang level ng depression na hindi nila maintindihan. Bakit ganon? Amen. Tignan niyo po si Martha, mga kapatid sa ating Panginoon. Siya po ay masyadong abala.
lumabas sa kanyang bibig kung anong nasa kanyang puso, kung siya ba ay masaya o hindi. Luke chapter 10, verse 14. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at inahayang akong gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Mga kapatid sa Panginoon, sa tono ng kanyang pananalita dito, maririnig mo na hindi siya masaya. Sabi abalang-abala sa paghahanda niya, busy si Marta. Tapos lapit siya sa Panginoon, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan kapatid ko? Inayang akong gumawa ng lahat. Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Masaya ba yung gano'n, tono? Yes. Maririnig natin, mararamdaman natin sa tono ni Marta, sa kanyang sobrang abala, pagiging abala, hindi masaya si Marta. Amen po ba? Amen. Ba, pansinin niyo pa yung mga sinabi niya, di ba? Parang ang Panginoon ay may kasalanan sa kanyang pagiging busy. Panginoon, bali wala po ba sa inyo? Bali wala na daw sa Panginoon. Kapag nagiging busy tayo, ang tingin natin, parang wala nang pakialam ang Panginoon sa atin. Para bang hindi na nakikita ng Panginoon yung mga ginagawa ng Panginoon, kaya ako busy ng ganito. Kasi tignan mo, hindi mo tinutugon yung mga pangailangan ko. May pakialam ka ba sa akin, Panginoon? Bali wala po ba sa inyo na nagpapagod ako? Amen? At nakakatuwa pa dito kay Marta, amen, naging demanding pa siya, inutusan pa niya ang Panginoon. Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Panginoon, sabihin niyo naman po sa kapatid ko, tulungan niya ako. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi, bilisan ko lang po. Commercial pa lang po ito. Amen. Ikalawa, busyness ruins our relationships. Ang pagiging abala, nakakasira ng mga relasyon. Ang pagiging busy po, mga kapatid sa ating Panginoon, yun nga, yung sa sobrang busy, wala ka ng oras sa iyong mga mahal sa buhay. Alam niyo po, ang pangunahing rason, listen, ang pangunahing rason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, nag-search ako ng mga surveys, amen. Ang pangunahing rason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa ay dahil sa lack of commitment and lack of communication. Nawawala na yung commitment, nawawala na yung kanilang komunikasyon, pag-uusap. Bakit? Kasi hindi nag-uusap. Bakit hindi nag-uusap? Kasi yung isa busy. Wala ng panahon. O kaya naman, pareho silang busy na wala na silang oras para mag-banding, mag-usap. May mga kakilala po kung ganun. Busy. Diba? Sa sobrang busy ng isa sa trabaho, isa, iba na yung pinagkakabisihan. Amen? Aalis ng maaga, gabi na uuwi, tapos pag-uwi, dahil pagod, matutulog na. Amen? Araw-araw, mga kapatid sa ating Panginoon, personal testimony ko lang, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, ang aking pamilya na ibinigay ng Panginoon. Ang pamilya po, listen, ang pamilya po ay priceless para sa akin. Priceless, walang katumbas. Marami po kasing tao ngayon na gustong mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya nila, kaya ang gagawin ay magpaka-busy. O kaya, aalis, mangingibang bansa para kumita ng mas malaki. Kaya lang, ang problema po doon, mga kapatid sa ating Panginoon, nagsasuffer naman ang kanilang relationship sa kanilang pamilya. Amen. Alam niyo po ba si Pastor Boyet, ilang beses ko na ata itong nagamit din sa mga illustration, umattend siya ng PTA meeting sa Lucena ba? O sa Candelaria ata, naimbitahan siya mag-share sa mga magulang doon. At nalaman niya, sabi nung principal doon sa pinangaralan ni Pastor Boyet, ang lahat ng mga magulang, lumapit yung mga principal, pagkatapos nag-usap sila, alam niyo po, Pastor, napansin po namin, yung mga estudyante po dito na matitigas ang ulo, mga pasaway, yung parang yung parang mahaba na yung sungay. Sabi ng principal, sila po yung mga bata na yung kanilang mga magulang nasa abroad. Kasi ba, nag-iintindi. Sabi ng Pastor Boyet, kaya sa ating church, mga kapatid sa ating hindi mas sa atin, kay Pastor Boyet, kapag may lumalapit na mag-asawa, yung isa gusto mag-abroad, pinapayuhan talaga ni Pastor Boyet. Pag-isipan mo ng mabuti. Gagawin si Pastor Boyet. Pag-isipan mo ng mabuti. Aalis ka, iiwan mong pamilya mo. Diba? Gusto mo maging maayos ang buhay nila, pero habang nandun ka, pagsisip mo ba yung ginagawa nila dito? Baka ikaw gusto mo maging maayos ang buhay mo, pero dito naman nasisira yung buhay nila. Kasi wala ka, yung presensya mo, yung pagtuturo mo, paggabay mo.
Naunawaan niyo po ba? Amen. Kaya yung pagiging abala, nakakasira po yun ng mga relasyon. Amen? Ako po mga kapatid sa ating Panginoon, excited ako lagi umuwi ng trabaho. Diba? Ayoko ng overtime. Ayoko sa inyo na yung overtime. Sa inyo na yung sahod. Although kailangan natin ng sahod, amen. Pero ba na mas nagmamadali ako umuwi, kita yung aking pamilya, makausap sila. Alam nyo, isa sa mga napakasarap na oras sa akin ay yung bago kami matulog, nagkakwentuhan kami ni Rolene. Dami namin na pag-uusapan, amen, sa church, amen. Nag-uusapan namin si nanay, sorry. Nag-uusapan namin ano ba kaya kailangan namin gawin para lumago yung church, amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon rin, nagpapasalamat ako sa Panginoon, kaming mag-asawa, lalo na si Rolene, dahil simula po nang maipanganak si Ruth, hindi po nagtrabaho si Rolene. Amen. Tumutok po siya ng pag-aalaga kay Ruth. Hindi kami kumuha ng tagapag-alaga. Gusto niyo rin sabihin, hindi, ako mag-aalaga kay Ruth. Amen? Napakaganda nun, di ba? Amen. Parang priceless din yun, di ba? Habang lumalaki si Ruth, kilala niya kung sinong mama niya. Kasi di ba minsan may mga bata na yung nag-alaga sa kanila, yung kinikilala nilang mama? Naalala ko yung kapatid ko, kumuha ng kasambahay kasi si mama noon, busy sila sa pagtatrabaho ni Papa. Pinsan ko kinuha. Ang tawag na kapatid ko sa pinsan namin, mama. Kasi nga, yun ang nag-alaga sa kanya habang lumalaki kami. Lalo na yung kapatid ko. Amen. Totoo po yun, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya may magandang dulot ang pagiging abala, pero meron ding mga namamatay casualty sa ating pagiging abala. Amen? Ang punto po dito, mga kapatid sa ating Panginoon, ay sa ating pong pagiging sobrang abala sa maraming bagay ay nakakalimutan na isasantabi na babaliwala natin ang mas mahalaga. Mas mahalagang tao, mas mahalagang gagawin. Amen? Kaya nga po ang pamagat ko, what is more important. Amen? Ngayon mga kapatid sa ating Panginoon, amen? Nandito na po tayo. Commercial lang po yung kanina, kaya binibilisan ko. Ikatlong epekto, amen, ang pinakamahalaga sa lahat, busyness keeps us away from the Lord. Ang pagiging abalain na nga, inilalayo tayo sa Panginoon. Ulitin ko, ito po ang pinakamahalaga. Mas dito po kayo dapat makinig. Amen? Maraming tao ngayon ang busy at wala ng oras, lalo na sa Panginoon at sa mga bagay ng Panginoon. May isa pong lalaki, si Blaise Pascal. Kilala niyo po si Pascal? Lalo na po sa mga estudyante dito, siya po ang nag-invento ng kauna-unahang calculator. Kaya kami ginagamit din na calculator dahil sa lalaking ito, si Blaise Pascal. Alam nyo, napakaganda po na kanyang sinabi. Are you ready, mga kapatid sa ating Panginoon? Ulitin ko, are you ready? Ready. Paki-flash po sa harapan yung sinabi niya. Busyness sends more people to hell than unbelief. Oh. Bakit ganyan po yung tingin niyo po sa akin? Hindi po ako si Blaise Pascal. Ako po si Timothy Elmido. Ang nagsabi po niyan si Blaise Pascal. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, may sense, may point. Base po sa karanasan ko, kahit hindi pa ako nagpapastor, pero lalo na ngayon, na nagpail kami, nagpastor kami, alam niyo po, kapag tayo ay humahayo at nag-iimbita, listen, ang pangunahing sagot ng tao, kaya hindi sila makakapunta, ay dahil busy sila. Busy kami. Tama po ba ako, mali? O baka nagsisinungaling na si Pastor Tim? Sinungaling, Pastor Tim. Mali. Halos lahat. 99%? Parang gano'n. Ay, pasensya na. Busy ako. Maraming ginagawa. May trabaho ako. Maglalaba pa ako ngayon. Mag-aalaga pa ako ng aso namin. Pangakainin ko pa yung pusa namin. Magbabantay ako ng bahay namin. Ay, bakit po mawawala po yung bahay po ninyo? Pakuan po natin, pakuan.
Sabi ko po sa inyo may gusto pong ituro at ipaalala ang Panginoon sa atin ngayong umaga. Amen. Refreshment lang po ito, parang gano'n. Ginigising lang tayo. Huy, sabi ng Panginoon, huy, Busy. masyado ka na nakatutok dyan. Gusto mong batuhin kita ng break? Nakakalungkot lang po mga kapatid sa ating Panginoon. Kasi ako po, naniniwala po ako, listen, naniniwala po ako, gusto po ng tao, ito, pakinggan niyo po naniniwala po ako, gusto ng tao, kapag siya'y namatay, sa langit ang punta niya. Amen. Pero tinatanggihan naman nila yung magdadala sa kanila sa langit. Amen. Ako sure. Busy? Ang dahilan lagi ay busy. Kaya po nung nabasa ko itong sinabi ni Pascal, siyempre nagbabasa, nag-aral, papangaral ko. Pag nabasa ko ito, sabi ko, grabe naman ito si Pascal. Pero alam nyo, parang ginising din po ako sa katotohanan. Para bang binuhusan ako ng malamig na yelo? Oo nga no. Ang tao, pwedeng mapunta sa impyerno, hindi dahil hindi siya naniniwala sa Panginoon. Lahat ng tao siguro may naniniwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Naniniwala din sila sa ginawa ng Panginoon. Kaya lang ang problema, busy sila. Ang galing na Blaise Pascal, ano? Siguro base din ito sa obserbasyon niya, busyness sends more people to hell than unbelief. Yung unbelief yung hindi ka naniniwala. Pupunta ka sa impyerno dahil hindi ka naniniwala. Hindi daw Sabi ni Blaise Pascal, galing. Busyness sends more people to hell. Amen? Hindi bale, pastor, kapag nalibre ako, pupunta din ako dyan sa church. Brother, sister, kailan pa yan? Baka dumating ng Panginoon, hindi ka pa nakatapos sa church. Amen? Romans chapter 3, verse 10 to 11. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Take note, yung bandang huli. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Ito pong nangyayari sa panahon natin. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Walang may pakialam sa Diyos. Walang may pakialam sa mga bagay ng Diyos. Bakit? Kasi busy sa ibang bagay. May mga ibang pinagkakaabalahan. Ngayon, pangatlo, amen, panghuli. Sabi ko po sa inyo, commercial lang dalawang una. Dito po talaga ako mangangaral. Third point. The remedy to our busyness. Ang lunas sa ating pagiging busy. Amen? Alam niyo po, ang lunas, ang solusyon sa ating pagiging abala, ay ano po, ayusin po natin ng mabuti ang ating mga priorities. You have to set your priorities in right order. Pakinggan mo ito, kapatid sa ating Panginoon. Kapag nasa ayos ang priorities mo, magiging maayos din ang buhay mo. Amen. Priorities. Amen? Kapag tama ang nasa itaas, nasa una ng listahan, yung ibang mga bahagi, aspeto sa ating buhay, malalagay din sa kanilang tamang lugar. Pero kapag mali ang nasa taas, yung mga pababa, mga ibang bagay na napababa, hindi mapupunta sa kanilang tamang lugar. Amen? Mga kapatid ko sa ating Panginoon, direct to the point, ang dapat na top priority natin sa buhay ay ang Panginoon. Amen. Ganun lang kasimple. Ang mga bagay ng Panginoon. Mga kapatid sa ating Panginoon, hindi po siya dapat ang pinakahuli. Siya po dapat ang pinaka-una. Amen po ba? Amen. Nakakalungkot na katotohanan. Ready na po kayo? Ready na po kayo? Nakakalungkot po na katotohanan. Pero aminin man po natin o hindi, tingin po kayo sa akin lahat. Ang pinakamaliit at ang pinakakonting oras natin ay yung oras natin sa Panginoon. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Amen. Ulitin ko, hindi po ito para husgahan, para pagalitan po kayo. Gusto po tayong ituwid, turuan ng Panginoon. Para sa iba, ang Panginoon, panglinggo lang. Yun na nga panglinggo na nga lang, hindi pa maibigay. Amen? Kapag may outing, hindi busy. Pero kapag Sunday service na,
So, busy ako eh. Sa school, sa trabaho, ang aga natin magising. Pero kapag pupunta tayo sa church para manalangin, para sa service, ang hirap bumangon. Opo, naiintindihan ko po, magiging tahimik po talaga itong third point. Amen po ba? Amen. Church lang naman yun, church. Di ba? Maliit na bagay sa atin ng church, maliit na gawain, option lang sa atin ng church. Bakit ako atin? Susunod na lang, church lang naman yun, church. Amen? Alam niyo mga kapatid sa ating Panginoon, ang totoo, deserve po ng Panginoon ang oras natin. Deserve po ng Panginoon ang attention natin araw-araw. Hindi lang po panglinggo. Kaya ka gumigising araw-araw dahil sa Panginoon. Kaya ka nakakapasok sa eskwela at sa trabaho dahil sa Panginoon. Kaya mo nagagawa ang mga nagagawa mo sa araw-araw dahil sa Panginoon. Hindi mo maihiwalay sa Panginoon. Yun ang totoo mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Tapos, pagdating sa Panginoon, sa mga bagay at gawain ng Panginoon, busy tayo. Naaalala lang natin ang Panginoon kapag may kailangan tayo. Paano lang naman? Paano po kaya kung baliktarin natin ang sitwasyon? Kapag may kailangan ka sa Panginoon, tapos ang sasabihin ng Panginoon, anak, busy ako. Ikaw muna bahala dyan sa sakit mo, busy ako. May sense po, may point, ano? Mga kapatid sa ating Panginoon, ibigay po natin sa Panginoon ang dapat sa Panginoon. Amen. Ngayon, bakit ko po sinabing dapat una o priority ang Panginoon? Amen? Dito na po tayo. Bakit ko sinabing dapat una, priority ang Panginoon? Dahil siya po mismo nagsabi. Luke chapter 10 verses 40 to 42. Ngunit si Martha ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala pang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa. Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Hindi po dito sinasabi ng Panginoon kay Marta na mali ang ginawa niya. Wala tayong mababasa na gano'n, Marta, yung ginawa mo kasi mali. Hindi po. Amen. Salamat. Naghanda si Marta ng makakain nila. Pero ang punto po dito ng Panginoon, masyadong binabad ni Marta ang sarili niya sa paghahanda ng pagkain na meron siyang nakalimutang isang bagay na mas mahalaga kaysa doon. Amen? Yun po ang pinili, yun ang ginawa ng kapatid ni Marta, ni Maria. Ano bang ginawa ni Maria? Sa halip na magtrabaho siya, sa halip na tumulong siya sa kusina, nandoon si Maria sa Panginoon, nakikinig ng pagtuturo at pangangaral ng Panginoon. Luke chapter 10 verse 39, si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria, na upo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Amen? Mamaya na ako maghahanda ng pagkain. Sayang pagkakataon. Nandito na sa aking bahay ang aming Panginoon. Amen. Makikinig muna ako sa Kanya. Amen. Amen. Si Maria. Thank you, Lord. Pinili ni Maria na mas mag-focus sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ko sinasabing masama ang mag-aral. Mag-aral ka, kabataan. Amen? Hindi ko sinasabing masama ang magtrabaho. Magtrabaho ka, kapatid ko sa ating Panginoon. Amen? O kung ano man yung ginagawa at pinagkakabalahan natin, mabuti po ang mga bagay na yan. Mahalaga po ang mga bagay na yan. Subalit, meron pa pong mas mabuti at mas mahalaga sa mga bagay na yan. Ang Panginoon at ang mga bagay ng Panginoon. Kaya po pwede kong sabihin ngayong umaga, dahil po sa talatang ito, mga kapatid sa ating Panginoon, mas mahalaga ang dumalo sa church kaysa magtrabaho. Mas mahalaga po ang makinig ng salita ng Panginoon kaysa makinig ng mga lesson sa school. Mas mahalaga po ang maglingkod sa Panginoon kaysa unahin po natin ang ibang mga bagay. Hindi po ako nagsabi, sabi po ng Panginoon. Luke chapter 10 verse 42, ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Pansinin niyo po yung salitang mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa Kanya.
Mas mabuti yung pinili, yung ginawa ni Maria kaysa sa ginawa mo, Marta. Amen? Sinasabi ng Panginoong Hesus kay Marta, Marta, isang bagay ang kailangan mo at yun ay ang makinig ka sa mga salita ko. Parang ganun ang gusto sabihin ng Panginoon kay Marta. Marta, isang bagay ang kailangan mo at yun ay ang makinig ka sa salita ko. Amen? Ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Lahat tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ang ibig po sabihin ng Panginoon dito, nang sabihin niya kay Marta, isang bagay ang kailangan mo at yun ay ang magbabad ka sa presensya ko. Sabi ng Panginoong Hesus, ganun ang gusto niya sabihin. Marta, amen? I-paraphrase natin, Marta, isang bagay ang kailangan mo at ako ang pinakakailangan mo. At yun ang ginawa ni Maria, Marta. Amen? Alam niyo po ba yung Marta, kapag sa pag-aaral po, sabi ng mga Bible scholars, kapag ang isang salita daw ay inulit, ibig sabihin makinig ka, merong sasabihin napakahalaga. Kaya dito yung Marta, ibig sabihin Marta, makinig ka, pay attention, meron sasabihin mahalaga. At yun ang sinabi ng Panginoon, isang bagay ang kailangan mo. At yun ang pinili ni Maria, makinig sa akin, nagbabad siya sa akin, nag-focus siya sa akin, ako ang inuna niya, ako ang priority niya. Can you say amen? Amen. Amen. Marta, ako ang kapahingahan sa kapaguran mo. Parang ganitong gusto sabihin ng Panginoon. Marta, ako ang kasagutan sa mga katanungan mo. Marta, ako ang solusyon sa mga problema mo. Ako, Marta, sabi ng Panginoong Hesus. Amen? Amen. Pinag-usapan po natin kanina yung 4 na dahilan bakit nagiging sobrang abala o busy ang mga tao. Naalala niyo na? The need for acceptance, significance, sustenance, abundance. Amen? Nagpapakabisi ako, nagiging abala ako dahil sa mga kagustuhan ko na yun, dahil sa mga pangangailangan ko na yun. Pero ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, nais kong sabihin sa iyo na lahat ng iyon, ang Panginoong Hesus din ang nagbibigay. Una, the need for acceptance. Hindi natin kailangang magpagod, gawing abala ang ating sarili para lang tanggapin tayo ng iba, para lang maramdaman natin na tanggap tayo ng iba. Mga kapatid sa ating Panginoon, sa Panginoon, lumapit ka lang na may sinserong puso, tatanggapin ka ng Panginoon. John chapter 6 verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman hindi ko itataboy. The need for acceptance. I want to be accepted. Amen. Kaya ako ginagawa ang mga bagay na ito. Ang mga tao, gusto ko silang ma-please para matanggap ako ng mga magulang ko, ang klase ko katrabaho doon, sabi ng Panginoon. Amen. Tanggapin ka naman ng mga yan. Paano kung ako naman ay wala sa iyong buhay? Anak, lapit ka sa akin, kailanman hindi kita itataboy. I will accept you. Amen? Pangalawa, the need for significance. Hindi natin kailangang maging sobrang busy para magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay. Listen, kapatid ko sa Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, magkakaroon niya ng kabuluhan. John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas. Si Jesus po nagsasalita dito, kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Ito po yung mahalaga dito, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Mga kapatid sa ating Panginoon, kung hiwalay ka daw sa ating Panginoong Hesus, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, walang kabuluhan ang buhay mo. Amen? The need for acceptance, the need for significance. Pangatlo, the need for sustenance. Kailangan kong maging busy para mabuhay. Diba? Sabi ko kanina, pangatlo, ang daming pangangailangan, ang daming bayarin, ang daming bibilhin. Kapatid sa ating Panginoon, sabi ng Bible, Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen? Pupunan ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Amen po ba? Tignan nyo, lahat ibibigay ng ating Panginoon. Pangapat, the need for abundance. Kailangan ko maging busy para maging sagana. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, John 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Sabi ng Panginoong Hesus, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. You want abundance? An abundant life? Sabi sa English, I came that they may have life and have it abundantly. Ang ating Panginoong Hesus.
Amen? Lahat ng dahilan ng pinagkakabisihan ng tao may sagot at tugon ang ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, kapatid sa ating Panginoon, saan ka busy? Anong pinagkakabalahan mo? Mas mahalaga ba ang mga bagay, gawain na yan na pinagkakabalahan mo kaysa sa Panginoon? Karapat-dapat ba ang mga bagay at gawain na pinagkakabalahan mo kaysa sa Panginoon? Hallelujah! Kapatid sa ating Panginoon, ulitin ko po, ang pangangaral po na ito, hindi po para saktan tayo, pagalitan tayo, kundi merong gustong iparating ang Panginoon sa bawat isa sa atin na mas mahalaga siya kaysa sa anumang bagay at gawain dito sa mundo. Amen. Pagtatapos, kapatid sa ating Panginoon, si Marta, sinabihan ng Panginoon na siya ay naliligalig, nag-aalala at hindi mapalagay. Yun po yung sa iba't ibang salin ng Tagalog, yun po ang nakalagay, naliligalig, nag-aalala, hindi mapalagay. Paki-flash po sa monitor para po sa inyong reference. Kumuha po ko ng dalawang salin ng Tagalog. Amen. Luke 10:41, pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Sabi naman sa ibang salin ng Tagalog, subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dalawang salin po ng Tagalog yan, mamili na lang po kayo. Amen? Si Marta dito, isa sa mga ibinigay natin kanya dahilan, kaya siya ay abala sa maraming bagay dahil siya ay nag-aalala, nababalisa, hindi mapalagay, maraming iniisip. Kapatid ko sa Panginoon, ganun ka ba? Kaya ka masyadong abala kasi marami kang iniisip? Amen. Lalo na yung iyong mga pangunahing pangangailangan. Amen. Paano na lang kami? Paano na lang ang pamilya namin? Paano na lang ang pangangailangan namin? Paano na lang ang mga pangarap namin? Kaya kailangan kong magpaka-busy. Amen? Parang ganito si Marta, i-relate natin doon. Alam ko lahat po tayo may mga kanya-kanyang pangangailangan. At yun din ang pangunahing dahilan ng mga tao. Sinasabi nila busy dahil meron silang pangangailangan. Ngayon, kapatid ko sa Panginoon, iko-connecta po natin itong kwento na ito sa Matthew chapter 6. Basahin po natin, umpisahan natin sa verse 25 hanggang 33. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susutin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, nag-aani, nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Nag-aalala ka ba? Sabi ka ng Panginoon kay Marta, 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 you are worried. Kaya ka busy. Dami mong iniisip, maraming mga bagay. Amen? Sabi pa, pagpatuloy natin yung pagbasa. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang, sa field. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala. Take note, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Si Marta, she is so worried. Amen? Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Mga taong unbeliever, ito daw yung kanilang pinapahalagahan. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen?
Paano na lang kami? Anong aming kakainin? Anong aming susutin? Anong aming ipambabayad? Anong aming ipambibili? Kaya ang gagawin ko, trabaho, trabaho, trabaho. Alam niyo, parang ganito yun, ang Panginoon nakatingin lang sa atin, di ba? Trabaho ka ng trabaho, ng trabaho. Ano anak? Hindi ka papagod? Paalala lang ha, nandito lang ako. Ikaw pa rin, sarili ka pa rin decision, sarili ka pa rin paraan. Trabaho, 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 busy, busy. Tinitignan ka lang ng Panginoon, pagod na pagod ka na, hindi mo na alam ang gagawin. Amen? Ang sagot mga kapatid sa ating Panginoon na binigay ng Panginoon sa iyong pag-aalala, unahin mo ang Panginoon. Alamin mo ang mga pinahahalagahan ng Panginoon. Hanapin at gawin mo ang kanyang kalooban. Bakit? And all these things shall be added unto you. Pero kung hindi natin uunahin ang Panginoon, gagawin ang gusto ng Panginoon, pahahalagahan ang gawain ng Panginoon, and all these things shall not be added unto you. Sabi ng Panginoon, unahin mo muna ako. Hindi ako nagsabi yung po yung formula binigay. Una, nag-worry yung mga tao. Worry, worry, worry. Anong aming kakainin? Daramtin, ano ba? Kakainin, iinumin, susuotin. Worry, worry, worry. Sabi ng Panginoon, anak. Ang sagot, verse 33, unahin mo ko, gawin mo yung kalooban ko. Sa lahat ng iyong mga gagawin, ako ang una. And all these things na pinag-aalalahanan mo ng masyado shall be added unto you. Amen? Pansinin nyo mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ba yun din ang sinabi ng Panginoon kay Marta? Sabi ko kanina, pagtutugmay natin dalawang kwento. Marta, Marta, hindi ka mapalagay. Ang dami mong pinagkakabalahan, pero isa lang naman talagang kailangan mo, at ako yun. Tama ba? Pinag-connecta natin, Marta, Marta, dami mong pinagkakabalahan, masyado kang busy. Isa lang naman ang kailangan mo, ako. Sabi ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga, ulitin ko yung tanong, saan ka busy? Anong pinagkakabalahan mo na nakakalimutan mo ang Panginoon? Na hindi ka makapunta sa gawain ng Panginoon, na pinagpapalit mo ang Panginoon. Karapat-dapat ba ang mga bagay, gawain na yan, na pinagkakabalahan mo kaysa sa Panginoon? Ngayong umaga, kapatid sa ating Panginoon, pwede ka bang abalahin ng Panginoon? Pwede ka bang abalahin ng Panginoon? Mahalaga ba ang Panginoon sa iyo? Amen? Yung ginawa po ni Maria sa tagpong iyon ay hindi po karaniwan sa kanilang panahon. Sa panahon po nila, ang lugar po ng babae ay sa gawaing bahay lang. Tulad sa kusina, paglalaba, pag-igib, pag pinag-aralan nyo po. Ang mga lalaki ang pinapadala sa mga teachers o ang tawag sa kanila mga rabbi para maturuan ng mga kasulatan. Kaya po yung ginawa po ni Maria ay iba po sa nakasanayan nila. Siguro, yung mga lalaki doon na nakikinig sa paano, nagulat sila bakit mayroong isang babae. Bakit may isang babae dito? Amen? Hinigitan ni Maria kung ano yung dapat na ginagawa sa panahon nila. Amen? Kaya po yung ginawa po ni Maria, amen, ay iba po sa nakasanayan nila, pero lumabas po mismo sa bibig ng Panginoon ang pinili at ginawa ni Maria ang tamang gawin. Ano po application po nito sa atin? Amen? Ang mga tao sa ating panahon, pare-pareho po ng ginagawa, masyadong abala, walang oras pagdating sa Panginoon. Pero ikaw na mananampalataya, pwede mong gawin ang ginawa ni Maria. Ang mga tao, pagising sa umaga, ang isip agad ay ang mga gagawin nila sa araw na yon. Pero ikaw, kapatid sa Panginoon, di ba, pwede mong gawin, pupunta muna ako sa church para manalangin, para bago ko gawin ang lahat ng mga gagawin ko sa araw na ito. Amen? Ikalawa, doon una ang Panginoon. Pangalawa, may mga babayaran ako, pero dahil alam kong ikaw, Panginoon, ang nagpo-provide ng mga pangangailangan ko, ibibigay ko to sa iyo. Una ang Panginoon. May mga nagyayaya sa akin umalis, pero linggo ngayon, hindi ako sasama, dadalo ko sa church. Una ang Panginoon. Iba, di ba? Parang iba ngayon sa nakakasanay ng mga tao. Sabi ko nga sa panahon natin, least priority ang Panginoon. Diba? Ibang bagay, uunahin ng iba, church option, tsaka na. Amen? Makikita po sa ating mga ginagawa kung mahalaga pa talaga ang Panginoon sa atin. Ulitin ko, makikita po sa ating mga ginagawa kung mahalaga pa talaga ang Panginoon sa atin.
Kung siya ba talaga ang una at priority sa ating buhay. Panguling verse, 1 Samuel chapter 2 verse 30, ngunit ipinahahayag ngayon ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan. At ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Sabi ng Panginoon, kapag nirephrase natin ang talatang ito, ang mga nagpapahalaga, nagpaparangal sa akin, pararangalan ko din. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, what is more important? Yes, busy tayo, marami tayong ginagawa, hindi ko sinasabing masama po yan. Amen? Pero lalo na ngayon, tayong mga nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Dapat unahin, i-priority, mas pahalagahan po natin ang ating Panginoon. Amen. Lahat, the need for acceptance, significance, sustenance, abundance, ang Panginoon na nagbibigay. Amen? Ngayong umaga, sinasabi sa bawat isa, Timothy, Timothy, masyado kang abala sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan mo. Ako yon, Timothy. Kaya huwag mong kalimutan ang ating Panginoon. Amen? Amen. Thank you, Lord. Maraming pong salamat sa iyo pong pagdalo ngayong umaga. Amen. Tayo po'y magsiyukong lahat. Praise God. Marahil po, walang first time sa umagang ito. Kung saan mang bahagi ng pangangaral, kinausap ka ng ating Panginoon, let's check ourselves. Suriin natin ang ating sarili. Hallelujah, Lord. May napapabayaan po ba ako? Saan po ako nagkukulang, Panginoon? Tulungan mo po ako. Hallelujah. Kagaya nung ginawa ni Maria, iba yung ginawa niya sa panahon nila, pero ginawa niya ang mas higit, ginawa niya pa ang mas mabuti, ginawa niya ang mas tama. Amen. At yun ay ang unahin niya ang Panginoon. Thank you, Lord. Ngayong umaga, tayo po bubuksan po natin ang altar. Thank you, Lord. Humanap ka ng lugar na iyong papanalanginan. Praise God. Lumapit tayo sa ating Panginoon ngayong umaga. Praise God. What is more important? Huwag natin pabayaan ang ating Panginoon. Huwag natin ilagay sa lista, priority ang ating Panginoon. Amin tayo. Praise God. Praise God. Nubuksan po natin ang altar habang tayo po umaawit. Praise God. As we gather. Praise your holy name. Lord, tulungan mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Alam namin, Panginoon, ang pangangaral na ito, Panginoon, ngayong umaga ay pagtuturo, pagtutuwid sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming kapabayaan, Panginoon. Hallelujah, Lord, tulungan mo kami sa lahat ng aming mga gagawin. Ikaw pa rin ang aming unahin, Panginoon Diyos. Lalo na ngayon, Panginoon, Lord, na may ginawa ka at ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Lahat ay ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pinagmumulan, Panginoon Diyos, ng mga bagay na aming kailangan, Panginoon. Mga pagpapala, biyaya, mabuting bagay galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, wag namin gayahin, Panginoon Diyos, sa iba, mga hindi pa mananampalataya na hindi nagpapahalaga sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming pahalagahan ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Ama. At sa aming pagdaloy pagpapalait. Hallelujah. Lord, sa ginagawa sa aming buhay. Habang nakataas sa ating mga kamay, pag-ibig ng Diyos, pag-ibigan ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nawawakas, at ito'y laging bago sa bawat umalis. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. For the last time. Dakila sa lahat. Lord, salamat Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Praise your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Salamat. 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 Salamat, Panginoon. Aming amang banal. Aming amang banal, Panginoon. Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise your holy name. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah. Huwag po natin gawing option ang ating Panginoon dahil ang totoo, siya po ang ating pinakakailangan sa ating buhay. Kaya suriin natin na maigi ang ating mga priorities. Hallelujah. Dapat una po ang ating Panginoon. Praise God. Ito po yung aking dalangin. Nakatulong po ang pangaral na ito. Uwi po tayo. May ginawa po ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Thank you, Lord. Tayo po'y magsiyoko. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa umagang ito. Sinamahan, pinagpala mo, Panginoon, ang iyong gawain. Pinagpala mo rin, Panginoon, ang iyong mga anak. Uli, Panginoon, na pinaalalahanan mo kami, Panginoong Diyos, sa aming mga ginagawa. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming i-priority at mas bigyan ng importansya at kahalagahan sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami sa aming mga pang-araw-araw na ginagawa, subalit huwag ka naming kalimutan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat ng provision na iyong binibigay sa aming buhay, Panginoon Diyos. Sa iyo pa rin ang gagaling ang lahat, Panginoon Diyos. Ang aming kalakasan, Panginoon, ang mga pagpapala, maging ang aming buhay, Panginoon, ikaw ang nagbigay. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon Diyos. Uuwi kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Dala, Panginoon, ang mensahe nito ng pangangaral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Haharapin muli namin ang isang bagong linggo, Panginoon Diyos. Alam namin ngayon kung ano ang aming priorities, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy kaming sasamba, magpupuri sa iyo, Panginoon Diyos. Ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, sa umagang ito. Lord, hipuin mong kanilang katawan, Panginoon Diyos. Pinapalayas namin, Panginoon, anumang pananakit, anumang gawa, Panginoon, ng kaaway, wala siyang karapatan, Panginoon, sa iyong mga anak na ito na tinubos mo na ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, sa kumpletong kagalingan, kalakasan, pagpapanumbalik ng kalakasan, Panginoon, sa iyong mga anak. Hallelujah. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid sa ating Panginoon, maraming pong salamat. Thank you, Lord. Ingat po kayo pag-uwi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.